Pakilala. Katabi ko siya magpapaka. Tayo po'y tumayo, aawit po tayo sa Diyos na buhay. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle. Now is so with you, your spirit meets me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as your will unfolds in my life. I'm living every day by the power
And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of your love, by the power of your love. Your spirit leads me on, by the power of your love. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing to na binigay niyo sa amin para kami ay makapagtipon upang muli ay bigyan ka ng kapurihan, ng pasasalamat at ng luwalhati. Salamat po sapagkat ikaw ang nangunguna sa lahat ng aming mga gawain. Tunay na ikaw, O Diyos, ay dakila at sagana sa kahabagan. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay na tumutugon sa aming mga dalangin. At ikaw rin po ang makapangyarihan sa lahat at alam mo ang lahat ng bawat galaw ng bawat isa. Tunay, O Diyos, na sa iyo ang kapurihan. At salamat nga po sa gabing ito, O Diyos, patuloy na ikaw ang aming pinasasalamatan sa lahat ng sandali. At sa tulong ng iyong banal na Espiritu, patuloy na kami ay magtitiwala sa iyo at patuloy na kikilos ayon sa iyong kalooban. Nawa, Panginoon, lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat ngayon po ay katapusang linggo ng katapusang Wednesday ba ng buwan ng Hunyo, tayo po ay magkakaroon ng testimony time. Yung pong mga nagawang kabutihan ng Panginoon sa buong buwan ng Hunyo. Pero hindi po kayo gagawa ng istorya, ha? Hindi po kayo magkukwento ng mahaba. 2 to 3 minutes lang po. Pwede na pong magsimula. Ano ba yan? Magsimula yung gustong magsabi na lahat ng kabutihan ng Panginoon. Orasan mo ako. Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay po ako nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil halos 1 buwan po. Anong tawag doon? Parang inano po yung bahay namin. Kasi po di po ba ang lugar namin is bahain. Tapos po yung bahay po namin is talagang kalapit po ng dagat. Pag bumagyo, talagang bahay namin ang unang pupunta, babaksakan ng bagyo. Aming bahay ang unang pinupuntahan ng baha. Ang bahay din namin ang huling inaalisan ng tubig baha. Kaya po, napagpasyan nga po namin kasi po yung haligi po namin is 4 lang na buhos ng simento. Medyo malaki din po yun. Kaya po, pinalagyan po na namin yun ng biga at saka po dinagdagan po ng poste para may tibay yung bahay namin para sa bagyo. Sa loob po ng 16 na taon,
sapol po nung mag-santry, na-wash out yung bahay namin, itinayo po yon na 4 ng haligi. Napakaraming bagyo ang dumating. Talagang nagpapasalamat ako sa ating Panginoon dahil tuwing bagyo, sinasabi ko, hawakan mo ang bahay namin. Dahil talagang yun ang sinasapul ho ng bagyo eh. At sa loob ho ng 16 na taon, tuwing bagyo, naalis ako pero kinabukasan nabalik. At ang bahay ho namin, doon sa mga nakarating na sa amin, ay medyo ano po talaga. Pero hindi po siya nasira talaga. Hindi po siya, ultimo po yung, halimbawa, may bintanang nasira, wala po talaga. Kaya, isang blessing po talaga yon. At kaya po lalo ngayon, talagang hindi ako matatakot dahil nakita ko po kahit paano, may tibay na ho lalo yung bahay namin. Na ang isang pinagpapasalamat ko, katulad ni Lalaine, sabi niya, nagpatayo siya ng bahay ng halos wala ring hawak siyang ano. Ganon din ho ako. Talagang malaki yung nagastos sa mahal ho ng labor, mahal ng materyales, na yung nagastos namin, hindi ko ho akalain na magkakaroon ho ako ng ganong kalaking pera. Nasa totoo lang po, ang hawak ko lang po is wala pa po sa 1/4 o 1/3. Talagang maliit lang ho hawak namin, talagang maliit. Pero, nung matapos po, hindi ko ho talaga akalain na ganong kalaki ang magagastos namin na salamat sa tulong ho ng mga tao na talagang isang salita lang po. Isang salita lang, meron na kagad na tulong na dumarating. Kaya po yun ang talagang ipinagpapasalamat ko po sa ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako doon sa retreat. Masaya po. At saka that was my birthday, June 19. So sabi ko, doon na-emit. 19 pala, o sige. Diba, sa bagay, sanay naman kasi akong staycation kapag bakasyon. Birthday ko kasama yung mga anak ko. Ngayon hindi pwede kasi nasa Boracay yung bunso ko. Then isa ko pa papatotoo, pinatotoo ko na to sa mga mentoring, pero gusto ko rin maging inspirasyon din sa iba. Kagaya ng noong ko pa birthday yung magpalit ng trabaho ang mga anak ko kasi nakikita kong hindi talaga hindi maganda talaga kasi nitong huli, last year, 2:00 na madaling araw, laging gising ang anak ko, 5:00 kailangan na sa office na yung bunso. And hindi ko naman sinabi sa kanila mag-resign, pero ang Panginoon na kumilos na una nag-resign nga yung panganay ko. Then, of all places naman, bakit noong November ay team building, ang pinili ng company ay sa Boracay. Libre naman yun ng company. Doon nagkita sila nung pamangking ko at ginamit yung pamangking ko na mag-resign ka na kasi may ibibigay ko sa yung business, hating kapatid tayo. Di natuwa naman siya. Kaya nung nag-resign agad siya, noong January, nagsimula na siya. Kaya purihin ang Panginoon, dahil ang ginawa ng Panginoon, imbis na 2:00 na madaling araw gising siya, 5:00 nasa office na, 2:00 ng hapon ang pasok niya doon sa trabaho. Kaya malaking relax siya. Kaya sa umaga, nakapamasyal pa siya sa Boracay, ganun. Kaya thank you Lord. At saka yung panganay ko naman, nag-iisip pa, pero nasa Batangas, nagsa-sideline. Pero pinipilit din ng iba na pumunta na rin sa Boracay. Sabi nung bunso niya, kapatid. Kaya punihin po ang Panginoon. Ang gabi po sa atin lahat. Ako po yung papasalamat lang sa Panginoon dun sa naganap sa aking buhay na ako po ay pinagaling ng Panginoon.
Unang-una nung ako ma-hospital, magdamag lang ako doon. Purihin ang Panginoon. Dahil doon sa karamdaman ko, at saka yung aking creatinine, nagpaano kami kanina, yung result, pinabasa namin, okay na raw. Kaya salamat sa Panginoon doon sa kanyang provision, yung forma ng aking anak, nagbigay din sa akin ng pang-maintenance. Hindi po itong church, nagbigay din. Salamat po sa Panginoon. At pinupuri ko po ang Panginoon doon sa kanyang alam niyo talaga ang Diyos ay nagpapagaling. Si Marlene, naiyak na yan si Marlene . Sabi ko, huwag kang umiyak, ako'y buhay pa . Sabi nung anak kong naghatid nga dito sa ospital, ako raw ay para ng papel, putla na. Kaya si Marlene nag-iiyak na. Subalit, sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa, buhay pa ako, naiyak ka . Kaya purihin ang Panginoon doon sa pagpagaling sa akin. Answer prayer, salamat po doon sa mga nanalangin sa bawat isa sa inyo. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na ang Diyos ay nangangalaga at nag-iingat sa kanyang mga anak. Kami po naman sa bahay, nakaranas kami ng, nung pong asingko, kadarating lang po nila Jabez galing sa camp, ay puyat na puyat sila, antok na antok sila. Piyesta po nung 4, kinabukasan pagising ko. Yun nga po yung sabi ko, Lord, ingatan mo kami. Lagi po yung gabi-gabi. Kaya naranasan namin ng pag-iingat ng Panginoon. Kinabukasan pagising ko, ang ganda ng gising ko maaga, 5:30 pa lang. Sabi ko, magwawalis na ako, yung mga routine ko. Aba, pagkakita ko, ang aming pintuan ay bukas. Yung screen at saka mismo yung pinto. Parang ang pwedeng pumasok ang 2 tao, ganun kalaking buka. Tapos inaalala ko nga po yung pagkapasok namin, meron po doon table, doon po kasi yung tutorial ni James. Nandun yung laptop, nandun ang printer. Sabi ko may mga kapitbahay kami na may mga ganun. Kaya talagang ako naiyak sa Lord. Sabi ko, Lord, iningatan mo kami. Bagaman po ako nagalit doon sa 2 kong anak na lalaki na sabi ko, pinabayaan niyo na bukas. Sabi ko, yung hindi nakalak, nagagalit ako. Pero yung pabukas na bukas, yung screen nasa papalabas, yung pinto. Kaya sabi ko, parang nag-iimbita ng papasok talaga . Pinag-gising ko sila at sabi ko, ako hindi na namamalo. Ako'y nakapamalo tuloy. Ay, yun po. Kaya yun po naranasan ko, sa iyak ko nga po, umiyak ako sa Lord na naranasan namin ang protection ng Panginoon sa magdamag na iningatan kami na ganun kalaki yung bukas ng pinto. Ayun, nagkaroon tuloy kami ng curfew. Bawal nang lumabas-sumasok ng 10:00 ng gabi pa lang. At salamat din sa Panginoon dahil dun nga po sa LK Church, ako po'y nahiling ng kortina. Sabi ko, Lord, gusto kong palitan yung kortina. Baka naman po, pwede humingi. Alam niyo po yung pinsan ko, from Dubai po, binigyan ako ng kortina. Sabi ko, anin ko ba itong habang ito? 2 panel lang naman po yun na malaki. Sabi ko, plano ko, gupitin ko at mahaba po. Biglang nag-click doon sa isipan ko, pwede to sa church din . Kasi ang kulay nga po sa amin ni Pastor noon, ay wag yung kulay na pambahay. Baka po yung mga bulaklakan. Sabi ko, ay ang ganda. Sabi ko, thank you Lord sa kortina. Nagpapasalamat po kami sa Lord na may kortina na pong pampalit kami doon. At yun din po, ito pong June, first week ba or last week ng May, nag-meeting po kami doon nila Pastor Eman. Ang prayer po namin ay yung poso. Sabi ko namin ay nawa ay magkaposo na, maikabit na yung poso. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord, hindi pa nalipas ang June. Ayun na po, may poso na po kami nandun na sa harapan ng building. Yung matanda na nakatira doon na hindi na pupunta kung saan-saan para mangigib. Siya na po ay bababa na lang siya. At pangatlo po, yung pintuan.
Sabi ko, Lord, gusto ko po ng pintuan sa CR. May nagbigay na po, si Apple po ay nanghingi ng 2 pinto pa po galing sa CBCS. Hindi pa po namin mailipat nila pastor kasi may salamin po pala kako masisilipan yung nasa loob. Kaya sabi ko, ano bang gagawin natin? Sabi ni Apple, kurtinahan daw. Sabi ko kay Pastor Eman, pinturahan natin. Pero mas mabuti po ang Panginoon kasi nag-renovate po ng bahay sila, Dr. Mitz. Yung pong pinto ng CR nila ay mas maganda po. Kaya yun, kinuha po ni Ate Salvi kahapon. Ang kulang na lang po ay budget para maikabit at saka po yung sa hagdan. Sabi ko, para kami ni Ate Salvi nagbabahay ng amin. Kami laging magkatuos sa mga gusto namin na maayos, maging maganda yung lugar nga po sa LK Church. Pero ang Diyos po yun, alam niyo po yun. Sabi ko nga po, pag nagpe-pray ako, sabi ko, hindi lumilipas ang buwan, answered prayer na talaga. Sabi nga, kapag kailangan talaga, ibinibigay ng Panginoon. Kaya kung paano pong pinagpapala kami sa aming bahay, sa tahanan namin, sa pamilya ko, ganun din po sa mga gawain na meron kami. Meron po kaming gawain sa pulo. Thank you, Lord, nagpapatuloy po kami dahil sa Diyos. Sa lahat po ng gawain, thank you, Lord, na ang Diyos po ay kasama kami ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagsagot sa panalangin ko dahil talagang ang prayer ko this June, sabi ko yung magamit ko yung IDMC. Sabi ko, Lord, gusto kong gamitin mo po ako. Pag yung pala ang prayer mo, gagamitin ka talaga. Nung last time po may binisita ang visitation team, nag-pray si Kuya Fred dun sa isang member ng church, pero medyo may katandaan na siya. At sabi sa akin niya sinabi na, duda ko doon at nag-antanda. Sabi ko, nung pagkasabi niya sa akin, nag-strike sa puso ko, parang ikaw ang may dalahin. Sabi niya kasi, dalahin natin yun. Kasi tayo ang bumisita, dapat alam natin. Dinala ko yun sa puso ko at hindi ako makatulog. Laging nire-remind ako na kailangan mong balikan. Tuwing Monday po kasi nagpiprenatal ako ng Masapang from 8 to 12. Tapos 12 wala na. Meron akong binibisita na ang asawa niya ayaw ng may Bible study. Pero kaibigan ko na siya at nakita ko yung interesado siyang magka-Bible study. Pero ayaw nung asawa niya. Ang ginawa ko, parang kwentuhan. Wala akong kapit na Bible, pero nagko-quote ako ng verses. Pero parang kwentuhan lang kami. Pero nagsisimula kami at nag-e-end kami sa prayer. Para lang hindi siya formal na Bible study. So, tapos yung sinabi ni Kuya Fred nung Monday, pinuntahan ko siya nung last week, pinuntahan ko siya, tinanong ko siya, pwede ba tayo mag-Bible study? Needs. Doon po sa biyenan ng Ati Bobot, kay Nanay Opi, nagpunta ako ng Monday, nagulat siya, bakit ako lang daw? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, tinids, gusto kong, baka pwede magsimula tayo ng Bible study. At pumayag siya. Kaya nung Monday, nag-start agad po kami. At yun ang siniguro ko sa kanya, dun sa Nanay Opi, na yung ginamit ko yung II. Kung hindi ka na po magising, Nay. Halimbawa, hindi ka na magising, saan ka pupunta? Pero ano po pala talaga, sabi niya, sa langit ako pupunta kasi kilala ko si Kristo, tinanggap ko siya. Yung palang pag-aantanda niya, idala ng kanyang edad noon, yung kultura niya noon, ay hindi niya, dahil matanda na siya, bumalik siya doon. Pero ang nagpapasalamat ako, ay una, nasabik talaga sila at tinanggap nila ako doon sa bahay nila. At ngayon po, meron kaming date na talaga na every Monday pupuntahan ko sila dahil hindi na po sila nakakapag-church. Gawa si Nanay Opi po ay 96. At ang Ate Nida, nakita ko yung stress niya. At kasi close kami ng Ate Nida, kaya nakita ko, dito ko pala gagamitin ng IDMC. Yung prayer na, pag gusto mong magpagamit,
gagamitin ka pala talaga. Kaya pag sinabi mo yung prayer na yon, ihanda mo yung sarili mo. Talagang gagamitin ka ng Diyos. Magandang gabi po sa Panginoon at magandang gabi po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit wala na ako dun yung trabaho ko na talagang nag-o-office, pero sabi nga, kapag dinala ka dun sa lugar na yun, dun ka talaga itinalaga ng Panginoon, dun ka gagamitin. Ako po ay secretary ng K76. Meron po kaming project na home visitation. Yung pong mga batchmate po namin na mga na-stroke, dinadialysis, amin pong binibisita yon per section. Yun po naging project ng aming presidente ngayon. Ngayon, sa bawat pupuntahan po naming may sakit, sa bawat barangay na meron, ako po yung naatasan na manalangin. Yung sarili ko, kung ilalagay ko dun sa kasalukuyan na nangyayari dun sa aming mga batchmate, yung bang meron silang emergency dito, parang sabi ko, Lord, napakapalad pa namin kasi wala kaming ganung karamdaman. Kami ay physically healthy. Pagdating po nung kwentuhan, anong nangyari, dadating na yan, Hoy, Pastora Erma, ikaw na. Sabi ko, hindi ako pastor. Sabi ko, okay, magpe-pray. Ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon, nananalangin kami na ang kamay ay nakalay hand dun sa may sakit. At nagpapasalamat ako, open sila. Nung ako'y nananalangin na, hindi ko alam, lahat ng sinasabi ko tungkol doon sa may sakit, tungkol doon sa mga nag-aalaga doon sa may sakit, nag-iiyakan na pala yung mga kaklasiko. Sabi ko, nung lumabas na kami, sabi nung may sakit, salamat dahil sa prayer mo, sabi ko. Sabi niya. Tapos nung lumabas na kami, sabi niya, oo, masyado naman kaming nabagbag doon sa yung panalangin. Parang talagang yung, sabi niya, yung banal na spirito, para talagang Sabi ko, yung pong panalangin na yun, hindi po sa akin yun, yung po ay galing sa Panginoon. Kaya ngayon, kada meron kaming pupuntahan, hindi ako pwedeng absent. Lagi ako doon. Sabi ko nga sa kanila, sa susunod, iba naman, baka meron kasi nahiya naman ako, baka sabihin ni, baptist lang ba, magaling manalangin, ganon. Sabi, hindi, diyan ka talaga, may power ang panalangin mo. Kaya salamat po sa Panginoon. Isa pang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, yung kalakasan, at saka po yung pinansyal na pangangailangan. Tunay nga po na ang Panginoon ay laging nagbabantay. Kami po ay 3 babae, 1 lalaki sa bahay namin, up and down. Every night po, sa totoo lang, lagi ko pong inilelehan yung kamay ko sa bawat parte po ng bahay namin. Kasi ngayon, alam natin ang panahon. Pero ang Panginoon, ang proteksyon laging nasa Kanya. Kaya yun po talaga pinagpapasalamat ko. Kaya po lahat ng papuri sa Panginoon. Siya po ang huling nagpatotoo. Ngayon naman po ay manalangin tayong lahat ng pagpapasalamat sa Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po sa mga kapatiran na nagpatotoo at tunay na ang Diyos ang kumikilos sa bawat isa. Ngayon naman po ay yung ating message mula kay Pastor.
Kung meron po kayong mga Biblia, ay nais ko po kayong anyayahan sa Colossians chapter 1, verses 1 hanggang sa mga sumusunod na talata. Tayo pong lahat ay tumayo at magbigay galang sa salita ng Panginoon. Sabi dito sa verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints. Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of the truth, the gospel. Because which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Just as you learn it from Epaphras, our beloved fellow servant, he is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay dumudulog at lumalapit po sa iyo, Panginoon, sa gabi pong ito. Tanging sa iyong biyaya lamang na ako po ay nakatayo ngayong hapon, Panginoon, sa harap ng aking pong mga kapatid dito sa lugaring ito, sa panahong ito na meron kaming pulong panalangin. Hindi po ayon sa aking lakas, hindi po sa aking karunungan na ako po ay nakatayo, Panginoon, kundi sa iyo lamang pong habag. Ako po isang sisidlang putik, Panginoon, na walang may pagmamalaki sa kanyang sarili, Panginoon, kundi doon sa yaman lamang ng mabuting balita, ng iyong salita at ng ebanghelyo na inyo pong inilagak sa aking buhay. Ayaw niyo po, Panginoon, sa gabing ito, ako po ay maging pagpapala sa aking pong mga minamahal na kapamilya, minamahal na kapatid dito po sa Santo Cruz Baptist Church, lalo tigit sa oras na ito na kami ay nagsama-sama upang dumulog, manalangin, at magkaroon po, Diyos, ng sama-samang pananalangin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Noong isang linggo ay nagpasimula po tayo sa isang pag-aaral mula dito sa aklat ng Colosas. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas na hindi pa niya namimit personal, dahil ito isang iglesia na ang nag-pioneer talaga ay si Epaphras. Katulad nga nung sinabi ko nung isang linggo, si Epaphras ay isang lalaking nakakilala sa Panginoon nung si Apostol Pablo ay nasa Epeso at nangangaral doon sa loob ng 3 taon. Nakakilala si Epaphras, umuwi siya para magsimula ng isang gawain sa kanyang lugar at sa Colosas nga, at naitayo, napasimulan ang ilang mga iglesia doon. Isa na po dito sa iglesia ng Colosas. At lumago ang iglesyang ito, isang batang iglesia. Subalit napabalita ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pag-asa sa Panginoon. Isang iglesia na sinabi nga ni Apostol Pablo, nakitang-kita ang ebidensya ng kapangyarihan ng Ebanghelyo sa buhay ng mga kapatid na ito. Kaya
merong commendation si Apostol Pablo na kinukomend niya ang church na ito sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, at sa kanilang pag-asa. Bagamat hindi malinaw dito, hindi sinabi dito ng tuwiran ang problemang nakakapasok sa iglesyang ito. Kasi meron din kinakaharap itong problema na ito yung pagpasok ng false teaching. Ito yung false teaching ng pinakang epekto nito ay alisin si Kristo sa pinakang sentro ng buhay ng iglesia, at isang false teaching na nagsasabi na hindi sapat ang ginawang pagliligtas ni Kristo doon sa krus. Kaya nga yung problemang ito ay ito rin yung naipahatid ni Epaphras nung siya'y dumalaw kay personal talagang pumunta si Epaphras kay Pablo para ibalita. Hindi lamang yung magandang nangyayari, kundi yung problemang kinakaharap ng church na ito. At makikita nga natin dito sa mga bahaging ito ng kanyang sulat na ibinabalik ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa kung sino si Kristo, sa pagiging Panginoon ng lahat ni Kristo sa buhay ng iglesia. At katulad nga nung pinag-aralan natin ng actually, itong pag-aaral natin na ito ay magiging series natin yung aklat ng Colossus dito po sa prayer meeting. Marami po tayong matatalakay na mga paksain po dito sa aklat ng Colossus. So, yung Acts, sa Colossians chapter 1, verse 1 hanggang sabihin na nating 14, ito ay bahagi ng introduction ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Yung kanyang pagbati, yung kanyang panalangin at pasasalamat. At nakalakip din dito yung personal na prayer ni Apostol Pablo para sa iglesia nung nalaman niya na merong problema silang kinakaharap. Now, sa perspektibo ng isang manggagawa, sa damdamin ni Apostol Pablo sa iglesia, makikita natin yung kanyang puso para sa church na ito. Bagamat hindi pa niya sila namimit personal, pero mararamdaman natin dito yung malaking pag-ibig, malaking pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa church na ito. Kaya nga, mula po sa ilang katotohanan na gusto kong mapag-aralan natin, ito po yung pinakang title. Mula sa example ni Paul, ang tanong sa atin, how to express our love for the church. Mahal po ba natin ang LCBC? Yan tanong, paano ba natin talaga practical na maipapahayag? Ano po yung payo ni Apostol Pablo rito mula sa kanyang halimbawa? Kung paano natin talaga masasabing minamahal natin ang iglesia, ang Santa Cruz Baptist Church, na mahal din ng Diyos. Ano ho? Now, dito po sa ilang mga bahagi ng introduction nito ni Apostol Pablo, ilang payo kung paano natin maipapadama kung sinasabi nga nating mahal natin ang iglesia sa paanong paraan. Number 1, always pronounce God's blessing upon the church. Dito po sa verse na ito, pansinin po natin. To the saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Ito po yung malimit na pagbati ni Apostol Pablo sa mga churches. Hindi lamang sa Roma, hindi lamang sa Corinto, sa Efeso. Makikita natin na laging pinasisimulan ni Apostol Pablo ang kanyang pagbati sa ganitong paraan. Grace to you and peace from our God. Ano po yung mapapansin po natin dito? Matapos ipakilala ni Paul ang kanyang sarili sa verse 1 bilang apostol ni Hesus Kristo, ganyang binati ang church sa Colossus sa pamamagitan ng mga salitang grace to you and peace from God our Father. Alam niyo po, sa unang tingin, maaring isipin natin na ito'y karaniwang pagbati lamang. Ano ho? Mula sa isang apostol na katulad ni Apostol Pablo para sa church.
Ngunit sa mga sulat ni Paul, ang mga salitang ito ay merong malalim na spiritual na kahalagahan at kahulugan. At kung titingnan natin si Apostol Pablo bilang pastor, bilang apostol na bumabati sa ganitong kaparaanan, ay makikita natin ang isang lingkod ng Panginoon na nagnanais ng pinakamabuti para sa church na ito. Sabi niya, grace to you and peace. Ang salitang grace tumutukoy sa walang bayad at hindi karapat-dapat na pabor ng Panginoon. Ano, yun po yung simpleng panalangin ni Apostol Pablo na ang kapayapaang grasya ng Diyos ay mapasa inyo. Ano ba ibig sabihin, Pastor Billy, kung sinasabi natin na nawa ang grasya ng Panginoon ay mag-umapaw sa Santa Cruz Baptist Church. Isa lamang po yun. Ito'y naisin ni Apostol Pablo na ang Colossus, Ingles sa Colossus, ay maranasan talaga ang kabutihan ng Panginoon, ang katapatan ng Diyos. Bagamat hindi perpekto ang Colossus, hindi perpekto ang mga kapatiran sa Colossus na ito, kaya nga grasya. Nais ni Apostol Pablo na maranasan ng church na ito ang pagpapala ng Diyos kahit mayroong mga pagkakataon na hindi sila karapat-dapat. Ito yung grasya. Sabi rin niya, and the peace, ang salitang peace, tumutukoy sa kapayapaan. Tumutukoy ito sa kapanatagan, sa kaayusan, na nagmumula sa pakikipagkasundo sa Diyos. Mayroon itong kinalaman na kung paanong tayo, nung tumanggap kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa ating relasyon sa Diyos, peace with God. Yun din ang nais na Apostol Pablo. Na kung paano meron tayong kapayapaan sa ating kaugnayan sa Diyos, yun ding naisin na yon ang nais ni Apostol Pablo na maranasan ng iglesia. Sa pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa, maranasan ang kapanatagan, ang kaayusan, ang isang katotohanan na kung paano tayo ay nakipagkasundo, reconciled. Ang ministry rin natin bilang miyembro ng iglesia ay maging instrumento rin ng reconciliation. Hindi lamang sa mundo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, kundi tayo rin mismo sa ating kalagitnaan. At pansinin natin, sinabi ni Paul, from God our Father. Ano po yung gusto kong madama natin dito sa pagbating ito ni Apostol Pablo? Mapatid, pansinin po natin ano po. Bago pa man magsalita si Pablo tungkol sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pag-ibig, sa kanilang pag-asa na binabanggit doon sa verse 3, ipinahayag muna ni Paul ang kanyang hangarin para sa church. Kaya nga kung tatanungin natin, ano po yung pinakamataas na pwede nating maging hangarin para sa Santa Cruz Baptist Church? Kung kayo po'y aking tatanungin, isa-isa, bilang miyembro ng church, bilang isang mananampalataya na itinanim ng Panginoon sa iglesyang ito, naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. In response to the goodness and grace of the Lord, ano yung pwede mong masasabing pinakamataas mong hangarin para sa Santa Cruz Baptist Church? Meron po ba? Siguro patuloy na pagpapalang pinansyal, patuloy na mga pagsasaayos ng lahat na katulad na nangyayari natin, patuloy tayong dumami, patuloy na lumalim. Pero makikita natin dito yung pinakamataas na hangarin ni Apostol Pablo na maranasan ng church ang biyaya ng Diyos. Na maghari sa church na ito ang kapayapaan ng Diyos. Ano ho? Sa madaling salita, bago niya pinuri ang iglesia, bago niya ipinanalangin ang iglesyang ito, at bago niya itinuro ang anumang doktrina sa iglesia, ibinless muna ni Paul ang Colossian Church. Ibinless niya, hindi sa mga material na bagay, kundi ibinless niya sa pamagitan ng panalangin. Ibinless niya sa pamagitan ng mga makapangyarihang hangarin para sa church.
Kapatid, anong prinsipyo ang gusto kong makita natin dito? Ang those who love the church desire God's grace and peace for God's people. Marami tayong needs, marami tayong pwedeng ipanalangin sa isa't isa. But when was the last time that nakapag-pray tayo sa ating kapatid, nakapag-pray tayo sa ating mga leaders, nakapag-pray kayo kay pastor? Ang ating tanging hiling lang, Panginoon, ipadaman niyo po sa Kanya yung grasya mo, patuloy. Maghari ang iyong kapayapaan. When we are praying for the church leadership, Panginoon, maghari ang iyong kapayapaan. Maghari ang iyong grasya. Hindi lamang ito salita, kundi maranasan mismo. Kasi minsan, ang isang bagay na minsan we fail to be gracious to our relationship sa ating mga kapatid. Kasi minsan, we are so entitled sa ating linanggap sa Panginoon to the point na nalilimutan natin anumang meron tayo, anumang kalalagayan ng bawat isa sa atin, sa ating pamilya, personal, sa church, is only by the grace of God. Kung maliwanag yun sa atin, anong reason para hindi tayo maging gracious sa iba? Sa ating mga kapatid, kahit sa panahon ng kanilang merong pangangailangan, sa panahon na meron silang pagkukulang, at ang nakikita natin ay ang kanilang kapintasan. It is very basic na pagbati, pero ipinapakita nito na ang tunay na pagmamahal sa iglesia nagsisimula sa pagnanais ng pinakamabuting bagay, pinakamataas na bagay, pinakamataas na hangarin para sa church. And what is that? The grace and peace of God ay mamayani sa ating kalagitnaan. Kasi ang unang puso ni Pablo, hindi ang mga programa ng iglesia. Hindi ang kung anumang mga bagay na kalimitan na pinagsisikapan natin ngayon. Bagamat hindi po masama po yun. Kundi ang pangunahing hangarin sa puso ni Paul ay yung kondisyon ng iglesia sa harapan ng Diyos. Yung sitwasyon, yung kalalagayan ng bawat isa sa atin, kalalagayan ng ating puso, kung sakali mang ang Panginoon biglang dumating ngayon at haharap tayo sa Kanya. Ang concern ni Paul dito, kamusta ang ating puso na kung sakali mang ang Panginoon ay nakita ba, nadama ba ang grasya ng Panginoon through us? Kung paanong tayo ay nakaranas ng kapayapaan ng Diyos, tayo ba ay nagiging instrumento ng Diyos upang ang iba ay magkaroon ng kapanatagan sa buhay, magkaroon ng kapayapaan sa kanilang puso? O baka naman merong mga pagkakataon na sa halip na kapayapaan ay tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit ang kanilang pananampalataya ay pwedeng bumagsak, pwedeng manlamig, pwedeng manghina. Hindi niya unang hiniling yung paglago sa bilang. Hindi niya unang hinangad ang tagumpay sa ministry, sa mga activities. Hindi niya unang hinangad ang impluensya ng church. Hindi niya unang hinangad na ang church maging blessing sa labas. At bagamat yun yung pangitain natin, to be a blessing sa mga pamilya at sa community, but the question is, when was the last time na masasabi natin tayo ay naging blessing sa loob? Naging blessing sa ating mga kapatid, sa ating mga kamanggagawa. How can we be blessing sa outside, kung mismo dito sa loob? How can we be a blessing sa loob? Maging instrumento tayo
ng mga kapatiran maranasan sa atin yung grasya ng Panginoon. Magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. May mga problema, mayroong mga pangangailangan. Tapos tayo ay tuloy lang. Malaking encouragement, mayroong mga manggagawa. Pastor, tuloy lang. Tuloy lang. Kaya naman talaga nakakapagpatuloy tayo because meron ding ginagamit ng Diyos ang ibang tao na diretso lang, Pastor. Diretso lang, mga kapatid. Tingin lang sa Diyos. Amen po ba? Tingin sa Diyos. Ito ang puso ng isang taong tunay na nagmamahal sa iglesia. Kapag mahal mo ang iglesia, hindi mo lamang iniisip kung ano ang maibibigay nito sa iyo, kundi iniisip mo kung ano ang pinakamabuti para sa church sa harapan ng Panginoon. Napakagandang pagbati, grace and peace to you. Hindi lang simpleng pagbati, kundi hangarin ng isang apostol, isang pastor, isang leader na naghahangad ng pinakamabuti sa church. Kasi nga, minsan kapag pinag-usapan natin ang ating iglesia, ano madalas na lumalabas? Minsan, ang unang napapansin natin ay mga kakulangan. Minsan, ang ating nakikita, mga pagkakamali. Minsan, ang mas naiisip natin, dapat ganito, dapat ganito. Alam niyo po, if there's one word na dapat nating iwasan lagi, is yung word na dapat. Alam niyo po kung bakit? Kapag nagsabi tayo na dapat itong gawin mo, babalik yun sa atin, yung bang sinabi mong dapat, ginagawa mo rin ba? Because when we say dapat, nagiging katulad tayo ng mga Pariseyo, na nagseset tayo ng standard, na itong standard na ito, na gusto mong mangyari rin sa iba. Now, mga kapatid sa Panginoon, ipinapailalad nito na ang taong tunay na nagmamahal sa church ay naghahangad ng biyaya, naghahangad ng kapayapaan ng Diyos para sa bayan ng Diyos, para sa pamilya ng Diyos. Amen po ba? Kaya ang magandang matutunan natin kay Paul, bagamat meron pong ilang puntos pa ako dito, pero mas gusto kong mag-focus muna dito. Ang magandang matututunan natin kay Paul, na unang lumabas sa kanyang puso, hindi reklamo, hindi kritisismo, hindi pagkadismaya, kundi biyaya at kapayapaan. Nakita natin na meron tayong kapatid na merong pagkukulang, may kapintasan. Lord, maranasan ng kapatid kong ito ang biyaya mo, ang kapayapaan mo. Merong mga taong nakadiscourage sa atin, nakadisappoint sa atin. Lord, ang biyaya mo at kapayapaan mo, maunawaan nila, maranasan din nila. Amen po ba? Sapagkat ang isang iglesia na ay lumalakas kapag ang mga miyembro nito, nagiging channel tayo ng grace, nagiging channel tayo ng peace. Kaya nga, bilang application, if we love the church, if we love Santa Cruz Baptist Church, na minahal at minamahal ng Diyos, number one, let us strengthen the church through gracious words. Ano ba ang namumutawi sa ating labi? Ano ang lumalabas sa ating labi kapag meron tayong pinag-uusapan na ibang kapatid? Kapag may pinag-uusapan tayo na grasya ba o kapayapaan? Kasi lahat lang naman tayo nakaranas ng biyaya. Amen po ba? Tapos, mga kapatid, kung mahal natin ang church, matutunan natin gamitin ang ating mga salita upang magpalakas,
hindi upang magpahina. Amen? Amen po ba? Katulad ni Paul, piliin nating maging mga taong nagbibigay ng encouragement. Mahirap namang patuloy tayong humihiling, Lord, palakasin niyo po ako. Encourage me. And then sa trato natin sa iba, inaagaw natin yung kalakasan nila. Nagbibigay ng pag-asa, nagpapaalala ng biyaya ng Diyos. Kasi napakadaling, ito pong lesson na ito ay last week ko pa na-prepare. Pinakamadaling gawin, maging critic. Maging kritiko. Ito yung kabaliktaran ng isang taong naghahangad ng grasya at ng kapayapaan. Kung clear sa iyo na nakaranas ka lamang ng grasya at ng kapayapaan, sino ka para? Amen po ba? Eh, hindi mo naman kita lahat. Minsan nag-post nga ako sa Facebook, hindi mo kitang dinadaanan ng bawat isa. Kaya, sabi doon, pwede ba maging mabait ka sa Kanya? Totoo lang naman eh. Hindi natin alam yung kita natin, nakangiti tayo, kita natin, nakatayo, pero hindi natin alam kung ano po yung mga battles na meron ng bawat isa. And it reminds us that be kind to them. As much as possible, be kind to them. Napakadaling maging instrumento tayo ng, kapag mahal natin ng iglesia, magiging maingat tayo sa ating mga pananalita. Hindi ko naman sinasabing masama ang criticism. Baka naman ang unang-unang dapat mong i-criticize, sarili mo muna bago ang iba. Sapagkat alam natin ang mga salita ay maaring magpatibay o makasira. Si Paul sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians, merong mga tao doon na sinusulatan niya, ayaw maniwala sa kanyang pagiging apostol. Sinisiraan si Apostol Pablo. Pero sa kanyang pagbati, yun din. Mga kapatid, grace and peace to you from the Lord Jesus Christ at sa kanyang Ama. Pakibati nga inyong katabi, kapatid, grace and peace to you in the Lord Jesus Christ. Let's practice. Practice po natin, sabihin natin yung nasa likod. Grace and peace to you, kapatid. Grace and peace to you. Number 2, application. Let us safeguard the church always through peaceful relationship. Meron po ba tayong natututunan ngayong gabi? Hindi lamang biyaya ang binanggit ni Paul, kundi peace. Ibig sabihin, kung mahal natin ang church, ingatan natin ang pagkakaisa nito. Huwag tayong magpahina sa unity ng church, kundi maging instrumento tayo ng mas mapalakas pa ang unity ng church. Na hindi tayo ang maging sanhi ng pagbagsak ng pananampalataya ng iba, ng kaguluhan. Hindi tayo maging instrumento ng division or pagkakahati-hati. Salip maging tagapagtaguyod tayo ng pagkakaunawaan, pagpapatawaran, pagkakaisa, at pagrerespetuhan. Alam niyo po ba ibig sabihin ng respeto? Pagtanggap sa isang tao sa kabila ng kanyang kahinaan, kapintasan. Yun po yung ibig sabihin ng respeto. Ang respeto hindi lang ibinibigay sa panahon na wala kang makitang kapintasan, kundi lalo tigit sa panahon na meron kang nakikitang hindi maganda sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng respeto. Accepting somebody for who he is bilang anak ng Diyos. Kung yung taong yun, tinanggap ng Diyos kahit hindi ka tanggap-tanggap, tapos tayo ay
At sa halip maging tagapagtaguyod tayo ng peace, forgiveness. Mapatid, ang isang iglesyang pinagarian ng biyaya at kapayapaan ay isang iglesyang malusog sa kanyang buhay spiritual. At ang bawat isa sa atin ay mabahagi para i-maintain ang bagay na ito. Meron po ba tayong natutunan? Kaya bago tayo ipagpatuloy, and then next week, ito po yung ilang mga reflection na pwede nating sagutin. Ako po ay nagdadala ng biyaya sa Santa Cruz Baptist Church. Amen? Ako ba'y tagapagdala ng biyaya sa iglesia? Ako ba'y nagdadala ng kapayapaan sa iglesia? Sapagkat ang taong may tunay na pagmamahal sa iglesia, hindi lamang tumatanggap ng biyaya at kapayapaan, kundi siya rin ay nagiging instrumento ng biyaya at kapayapaan sa iba. Kaya nga, sabi ni Paul, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. Kaya pansamantala, dito po ako muna magtatapos. Because ito pa yung gusto kong talakayin natin. To always praise God for the church. Paano ba natin ipapadama ang ating pagmamahal sa iglesia? Ikaw ba isang membro na lagi mong pinupuri ang Diyos dahil membro ka ng iglesyang ito? Ako, masasabi ko po, bagamat halos wala pa akong 3 taon, I really praise the Lord for this church. And I could say, from the bottom of my heart, na bagamat halos 2 taon pa lang ako dito, nilagay ng Panginoon sa akin, tinuro sa akin ng Panginoon ang mahalin ang church, hangarin ang pinakamabuti sa church, hangarin ang mabuti para sa susunod na henerasyon. Actually, mapatid, ako naman ay kasi doon sa akin pinanggalingang church, 19 years po ako doon. And I could say na hindi para ako magtagal dito ng 19 years katulad doon. And I think it is shorter. Pero kahit sa maikling panahon na yon, tinuruan ako ng Panginoon na mahalin ang Santa Cruz Baptist Church. Isa lang naman po ang hangarin ko para sa church as your pastor. I just want to be a blessing para sa Santa Cruz Baptist Church. At kapag naramdaman ko at nakita ko na hindi na ako blessing sa church, wala na akong reason dito para manatili dito at magtagal. Yun lang naman po ang gusto ko. And then, if we love the church, we always pursue the transforming power of the gospel in the church. Maganda ito. Ito yung reason kung bakit lagi niyong naririnig kay Pastor Billy, master the gospel and be mastered by the gospel. And then lastly, number 4 na tatalakayin ko sa susunod. To always pray for the church. Always pray for the church and contribute for its spiritual growth. Hindi ka lamang manalangin, kundi by the grace of God, maging contributor tayo sa spiritual growth ng church. If you will ask me, I just want to take part sa buhay ng mga susunod na leaders. I just want to be a blessing for them. I'm not perfect. Marami akong kulang, marami akong mga bagay na dapat gawin. Especially if you are going to compare yung mga nakaraang mga pastor, manggagawa. I have many imperfections. I have many limitations. But I just want to be a blessing sa church, sa biyaya at pagkakataon na ipinagkakalob ng Panginoon
para sa church. Mga kapatid, ganun din po tayo. Okay? Do you love SCBC? Amen po ba? Kaya hindi lamang po tayo laging manalangin every Wednesday, but contribute para sa kalaguan ng iba. Contribute para sa kalaguan ng mga kabataan. Contribute para sa kalaguan ng mga kababaihan. Contribute sa kalaguan ng mga kalalakihan. Bagamat very challenging para sa akin ang mga kalalakihan. But I'm trying my best na kahit paano abutin sila sa oras na pwede silang available. Kaya if you are going to ask me, Pastor, mahal mo ba ang SCBC? Yes. God knows my heart. I love this church. And I just want the best for this church. Let us pray. Heavenly Father, thank you po sa sandaling ito na meron kang encouragement mula sa iyong salita. Salamat po, Ama, for this reminder, Lord, na kung naranasan namin ang iyong grasya, ang iyong kapayapaan. Let you remind us always, Lord, na maging instrumento kami ng biyaya mo at ng kapayapaan mo. Para sa church, para sa mga kapatiran, at sa lahat ng taong dadalhin niyo po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po ng marami, Pastor, sa binigay mong mensahe na mula sa Panginoon. Ngayon po naman, announcement muna. Yung prayer and fasting po, kung sang-ayon po kayo, hindi pala, dapat pala. Sa June 27, na ipanalangin po nating mabuti ang goal in discipleship, evangelism, at saka po yung sa prayer request ng members, yung mga nasa prayer box, pwede pong kumuha ang bawat isa para isama yun sa panalangin. At ito rin po, pwedeng idagdag, pero ipapanalangin na rin po natin ngayon. Itong nasa yung pangkat ay pwede pong hatiin sa 4 para po sa pananalangin. Pasensya na po, naninibago.
Hey. Testing, 1, 2. Test. Sound check. Hey. Hey, sound check. Hey, test. Tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po'y magwakas sa prayer, sa panalangin. Nais ko pong hilingan si Brother Torret na i-close po tayo sa prayer. Tayo po ay tumungong lahat at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay nagkasama-sama muli upang bigyan ka po ng kapurihan. Salamat po sa isang araw muli po na ikaw nagkaloob sa amin, Panginoon, sa buhay at kalakasan, sa pag-iingat mo po, sa kalakasan ng aming katawan at sa patuloy mo pong pagbibigay ng aming kalakasang espiritual. Salamat po sa gabing ito dahil narinig po namin ang iyong salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay tumimo sa aming puso at dalangin po namin na ito po ay aming maipamuhay, Panginoon. Dalangin po namin na kami po ay maging pagpapala sa bawat isa. At sa mga nanghihina, kami po ay maging ilaw sa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin ang bawat isa sa amin na patuloy mo pong pagpapalain, Panginoon, sa amin pong mga hanap buhay, sa amin pong pag-aaral, sa lahat po ng aming mga ginagawa, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw po ang lagi naming mabigyan ng pagpapala, Panginoon, pagpupuri. At dalangin po namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin ay maging instrumento mo po, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita. Alam po namin, Panginoon, na pasama na po ng pasama ang daigdig, ang panahon. At dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay gamitin mo po para maghayag ng iyong salita. Dalangin po namin ang bawat isa sa amin na magkaroon po ng lakas ng loob, Panginoon, na nagmumula sa iyo pong banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang aming pong pag-asa ay lagi sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at dalangin po namin, Panginoon, na ikaw nga po mag-iingat sa aming pag-uwi. Ito po ang aming samod dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.